Okay mga idol, ito na naman tayo. Yung dalawang box sa likod natin, karga natin. Kuha tayo bangus para sa pang araw-araw nating hanap buhay. Pag-usapan natin tungkol dun sa nangyari sa akin. Muntik na, huwag niyo pong gawin to kahit ano pang nagmamadali. Minsan kasi bilang negosyante, mahalaga ang oras sa atin, pero kung nakataya na ang kaligtasan mo, hindi pwede i-apply yan sa karsada. Inaamin natin yung pagkakamali na yon, kasi ang haba ng daan walang kasalubong. Pero nung nag-overtake na ako, kasi mga 60 kilometers lang takbo nila, biglang may lumabas, idol, mabilis na light ace. Dito yun nangyari, dyan mismo sa pag-akyat sa motor na yan. Pag overtake natin dito, pag ano natin, biglang lumabas ang light ace. Ayun, huwag ko ulitin kung hindi mo pa nakikita ang kasalubong mo ng malayo. Ayun, nalagay, nandyan ako sa gitna niya ng patrol. Sorry po sir, hindi ko talaga ine-expect yun na ganun ang mangyayari, kasi diversion road yun eh. Hindi ko akala yun talaga. Ang akala na yan, hindi talaga, wag mong pagkatiwalaan talaga. Napakahirap. Yan, tandaan yan, lesson dito sa nangyari sa akin. Muntik na, grabe yung nervyos, para yung bayag ko umakyat sa lalamunan ko. Pero hirap yun mga idol, di ko na ulitin yun. Kaya kung highway o mabilis pa naman ngayon ng mga sasakyan pala, hindi mo lahat matansya sa speed. So buti hindi ako pinuruhan. Kahit dito ka sa mga barangay ngayon, sa dami na talaga ng mga motorsiklo, sasakyan, hindi na talaga mapagkakatiwalaan mga lods. So yun ang aking reflection doon, na na-realize ko, hindi talaga magtiwala sa daan, lalo na sa highway. Kahit 4 lanes pa yan, dalawa sa kabila, hindi talaga mapagkatiwalaan. Okay naman yung aso, mga ano na yan, alam, pag may daming bahay, alam ko na yan, talagang naglilimit ako ng speed. Pero pag ano talaga minsan mga lods, wala kasing kabay-bahay doon sa diversion road ng Katiklan, Malay. Tiwala tayo, alas 2, quarter to 2 ng hapon yun. Kala ko wala yun, hindi ko na uulit talaga mga lods. Kaya kung gusto mong mag-overtake, nag-overtake lang ako sa harapan ko pag mga takbo niya 60-70 yun, kasi yung average speed ko 70-80. At saka talagang mini-maintain ko tong makina ng motorsiklo ko na capable siya ng ganun. Yun, talagang ang layo pa, wala dapat sasakyan ganyan ka mag-overtake. Wag basta-basta na parang sobrang tiwala mo rin sa motor mo, hindi ganun. Kasi isa pa, hindi natin matansya ang nagda-drive ng van o ng patrol o gano'n. Hindi natin matatansya mabait man yan o disiplinado man yan o hindi mo matatansya yung takbo ng reaction niya pag ando na sa gitna. Posible siyang mag-brake o posible siyang mag-accelerate. So usually ginagawa ko pag ganyan na bulaga na ako, nagpipreno ako mga lods, bubuntot na lang ako ulit. Nangyari nun, nagpreno rin si sir. So andun talaga ako sa gitna, nalagay talaga ako dun sa, tumabi na lang ako sa gilid niya. Pero pareho na mga tumatakbo na kami ng 50 to 45 kilometers per hour na lang yung speed namin. Nag-slow down na kasi. Yun daw, nagpapasalamat din tayo dun sa kasalubong natin. Hindi ako tinuluyan niya, binigyan na ako ng way. Siguro dahil sa pulis yung katabi ko. Ayun, humihingi talaga ako ng pamanhin.
Sorry po. Ay, pambihira. Hindi ko talaga akalain na ganun. Minsan talaga mga idol, ganyan. Pero hindi na ako talaga uulit. Hirap nun. Hirap. So, lagay ka. Seconds lang kasi yan. So, sana may makuha kayo ditong lesson o positive takeaway sa kinikwento ko sa inyo. Basta, ganun. Huwag magtiwala. Actually, may trust issue na rin ako. Pero, yun nga. Meron kasing naghihintay sa bahay. Kakatapos ng tawag sa akin. Kaya, ayun, umovertake na rin ako. Kaya kahit may tawag pa dyan, wag mo nang habulin yung oras kung mapalagay ka lang naman sa hindi magandang sitwasyon mga idol. So ride safe po, keep safe, and be a defensive driver. Thank you po sa inyong pamanood. Andito naman may checkpoint ang Numancia MPS. Yan. So ganito sila. Police Lieutenant Elmer Sardon. Yun, shout out kay sir. Galing. So, babush.